Amen. So, salamat po sa Panginoon. Alam nyo, masarap po yung pagsamba po natin sa umaga pong ito. Kasi dun po sa mga kanta po natin, ito po ay patuloy po na nagbibigay po ng pagkilala sa kabutihan po ng atin pong Diyos. Tunay nga po na bagamat tayo ay hindi po natin inisip na tayo po ay magiging anak po ng Diyos, pero at the back of everything, ang Diyos po ay meron pong ginagawa sa atin pong buhay. Una ay pinili niya po tayo in the past eternity. Hindi po natin alam na tayo po pala ay itinakda po ng Diyos na kanya pong maging mga anak. And the result of that is what we are today. Kung bakit nandirito tayo ngayon. Sumasamba po tayo sa Panginoon. Amen? So yan po ay isa pong kadakilaan ng Diyos at katapatan po ng Diyos sa atin pong buhay na bagamat wala pa po tayong mga kamalayan, ay meron na po palang ginagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Ang tawag po dyan ay the pre-work of God. Ang pangunahing gawain po ng Diyos o ang pangunahing ginawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. And today, mga kapatid, ang theme po natin is katulad pa rin po ng theme po natin nung nakaraang first Sunday po ng atin pong January 2024 sapagkat sa taon po na ito, sinasabi po natin, nais nating mas maging mabuti kesa dati. Amen? So, ito po yung theme po natin, getting better every day. At sa buwan po na ito ng January ay pansamantala po nating tinabi yung atin pong book series po sa pag-aaral po ng discipleship in the book of Mark at sumegway po tayo sa theme po natin for this year, getting better every day. At ito po ay matatagpuan po natin sa napakaraming bahagi po ng salita po ng Diyos. Ngunit for the purpose of our goal and our theme for 2024, tayo po ay titingin po sa mga pangunahing talata sa Biblia na nagtuturo po sa atin how we are getting better every day. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Samahan po ninyo ako sa atin pong pagdulog sa Diyos. At katulad po ng suggestion ko po sa inyo, mag-pray din po kayo in your personal life na kayo po ay patuloy po na katagpuin po ng Diyos whatever struggles na meron kayo, whatever needs, anumang pangangailangan po ninyo, manalangin po tayo sa moment po na ito na patuloy po tayong turuan po ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay dumulog po sa ating Panginoon. Aming Diyos, una tigit sa lahat, nagpapasalamat po kami, aming Panginoon, sapagkat patuloy po naming natatagpuan po ang amin po mga sarili na nakikinig, Panginoon, ng inyo pong mga kasulatan, ng inyo pong mga salita, aming Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan po nito, O Diyos, kami po ay inyo pong kinakatagpo sa pinakaimportante at pinakamalalim po naming pangangailangan. Salamat po sapagkat hindi po kayo nagbabago, hindi po nagmamaliw, hindi po kumukupas, hindi po kayo, Panginoon, kailanman nagkuhulang, Panginoon, sa amin po mga buhay. Kayo po ay tunay po na tapat, naming mangingibig, aming Panginoon. Kaya patuloy po naming dalangin na pagpalain po niyo kami, O Diyos, sa araw po na ito as we listen to your word. So God, help us, Lord, to understand better your plans for our lives, aming Panginoon. Alam po namin na kami po ay individual na mga tao at kayo po ay meron pong mga planuhin po specifically for every one of us. Maring hindi po kami pare-pareho, subalit alam po namin, O Diyos, kami po ay inyo pong hinahatid, aming Panginoon, sa katuparan ng inyo pong plano sa amin pong mga buhay. Kaya patuloy lamang po kami na umaasa ng inyo pong pagkilos, ang inyo pong pakipagtagpo sa amin pong mga buhay ay patuloy po naming mararanasan. Sa araw po na ito, minsan pa, dalangin po namin ang inyo pong mga salita ay maging kapangyarihan po sa amin pong mga buhay na magtuturo po sa amin, Panginoon,
ng, ng direksyon aming Panginoon. Magbabago ng amin pong mga puso at magbibigay po sa amin ng tama pong perspective po sa amin pong mga buhay. Salamat po aming Diyos. Pagpalain po ninyo ang bawat makikinig ng inyo pong salita. Salamat nga po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So getting better every day. Ang key verse po natin ay matatagpuan po natin sa Philippians chapter 1, verse 6. At ito po ay nagsasabi that being confident of this very thing, that He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Yan po ang theme verse po natin. And I will expound more mamaya sa susunod po na bahagi po ng atin pong pag-aaral. But in your Bible, samahan po ninyo ako sa Philippians chapter 1, simula po verse 3 hanggang verse 11. Sa Tagalog version, ang salita ng Diyos, ito po ang sinasabi, tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya, at sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat, dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. So yan po yung theme verse po natin. Verse 7, dapat lang na ganito ang maramdaman ko dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay ng Diyos sa akin kahit na nakabilanggo ako ngayon, nagtatanggol at nagpapatunay sa magandang balita. Alam ng Diyos na sabik na akong makita kayo dahil mahal ko kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo Jesus sa inyo. Ipinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa para mapanatili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan ang Diyos. Ayan, mga kapatid. So, sa unang bahagi po ng mga verses natin pong binasa, simula verse 3 hanggang verse 8, makikita po natin doon yung pagpapasalamat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Pilipos. Sapagat alam naman po natin na ang mga taga-Pilipos ang isa po sa mga mananampalataya o ang Philippians Church, ang isa po sa mga matapat po na naging kabalikat po at supporter po ni Pablo sa kanya pong ministry. Kahit nakakulong ng araw po siya, ay andoon pa rin po ang pagpapaabot po ng suporta ng mga taga-Pilipos. At isa po yun sa pinagpapasalamat po ni Pablo. Kung titingnan po natin, ito po ang mga bagay na ipinagpapasalamat po ni Paul. Sa verse 3 hanggang verse 6, makikita po natin yung pagpapasalamat niya sa buhay po ng mga taga-Pilipos sa kanila pong constant o patuloy po na pag-witness o pagpapatotoo patungkol po sa kaligtasan na meron po sila sa Panginoong Kristo. Sabi niya rito, I thank my God in all my remembrance of you, always offering prayer with joy in my every prayer for you all, in view of your participation in the gospel from the first day until now. So ito po yung pinagpapasalamat po ni Paul, sapagkat itong mga taga-Pilipos ay patuloy po na tapat sa kanila pong participation sa Ebanghelyo, sa ministry of the gospel, na kung saan ito po ang purpose ng buhay po ni Paul. Sa verse 7, ang sabi po dito, it is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. And whenever I am in chain of defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. So, yun nga, kahit nga po si Paul is already in chain, nakaposas na po, nakakulong na po siya dahil sa kanya pong pag-defend at pagpangangaral po ng Ebanghelyo, itong mga taga-Pilipos na to continually share sa ministry po ng Panginoong Jesucristo. So Paul is now praying with thanksgiving to the Lord for their concern for the gospel.
And third, nagpapasalamat po si Pablo sa pag-ibig na na-develop po sa kanya pong puso, sa pagmamahal at pag-ibig po niya sa mga taga-Philippians, sa mga taga-Pilipos. Sabi po sa verse 8, "For God is my witness, how I long for you with the affection of Christ Jesus." Sabi niya, ako ay nananabik sa inyo ng merong pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Yun po yung ang salita ng Diyos version. So nagpapasalamat po si Paul sa na-develop po na pagmamahal po niya sa mga taga-Philippians po na ito. Kaya gano'n na rin po ang kanya pong pagpupuri po sa Diyos dahil sa resulta ng biyaya ng Diyos sa buhay po ng mga taga-Pilipos. That's the first part. In the second part, makikita po natin in verse 9 hanggang verse 11, yung panalangin po ni Pablo. And yan po yung nais po nating tingnan sa buhay po natin, sapagkat dito po ay itinuro po ni Pablo na ang Diyos po ay may plano po sa buhay po natin. Ano po ang design ng Diyos sa buhay po natin? Ang sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, "He who began a good work in you will carry it on to completion." So ang Diyos daw po na nagpasimula po ng mga bagay o ng good work sa buhay po natin, He will carry it on to completion. Ibig sabihin, ito ay kanyang kokompletohin. So that only means, mga kapatid, na ang buhay po natin sa panahon po na ito is a work in progress. So, work in progress po tayo bilang isa pong mananampalataya ng atin pong Panginoong Jesucristo. At ang good work po na pinasimulan po ng Diyos sa buhay po natin, makikita po natin na ang kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin, nagpasimula pa in the eternity past. Hindi pa po tayo pinapanganak. So, hindi pa po tayo pinapanganak ay nag-decide na po in His sovereign will na tayo po ay Kanya pong maging mga anak. Na tayo, ipapanganak tayo sa daigdig na to, and eventually, pagdating ng tamang oras at tamang panahon, itinakda ng Diyos, tayo ay sasampalataya at magiging mga anak po tayo ng Diyos. That's behind of everything. Hindi po natin alam. But the Bible is telling us na meron po palang plano ang Diyos sa buhay po natin from eternity past. And that is a good work ng Diyos sa buhay po natin patungkol po sa atin pong kaligtasan. At ito po ay nagpapatuloy. Natagpuan na po natin ito, naranasan na po natin ang kaligtasan na dulot ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito, ito ay kanyang tatapusin hanggang sa day of Jesus Christ, hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning, itong design na ito ng Diyos sa buhay po natin, ito po ay progressive. Magpo-progress po ito sa bawat araw. Hindi po ito mapipigilan because this is a work of God in our lives. Ito po ay makukumpleto hanggang sa bumalik po ang Panginoong Jesucristo. And we know, mga kapatid, na speaking about the second coming of Jesus Christ, wala naman po makakapigil po dito eh. At dahil wala pong makakapigil sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo, therefore, yung work in progress na ginagawa po niya sa atin, hindi rin po ito kaya pong pigilan. Hindi po ito kaya pong pigilan ng sakit, hindi po ito kayang pigilan ng anumang crisis, ng anumang pagsubok. Katulad po ng sinabi po niya sa Romans chapter 8, verse 30 hanggang verse 32, na maging ang kamatayan ay hindi po makakahadlang sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. So patuloy niya itong gaganapin, patuloy niya po itong ipapadama po sa atin. Kukumpletuhin niya po tayo hanggang sa muling pagbabalik po ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ngunit, dapat po nating ma-realize sa panahon po na ito ang mga katotohanan kung paano po kumikilos po ang Diyos sa buhay po natin when it comes to His design of conforming us to His likeness. Sabi po sa pangalawang Korinto, kabanatang 3, talatang 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay
nagtuturo po sa atin na naliwanagan na po yung atin pong isip, nakilala na po natin ang Panginoong Kristo, naligtas na po tayo, at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, naliwanagan na po tayo sa Ebanghelyo, sa kaligtasan na meron po tayo. At ang sabi dito, ang banal na Espiritu Santo ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. So we are being transformed in the same image from glory to glory by the Spirit of the Lord. So that is what is happening to us now. So kaya nga mga kapatid, bilang isa pong anak po ng Diyos, alam po natin na maginagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Ano naman po ang role po natin sa ginagawa ng Diyos sa buhay po natin? Ang role po natin bilang isang anak po ng Diyos, ito po yung responsibility po natin, is to cooperate. To cooperate with God's plan in our lives. So, nagbibigay po ng conviction po, ng pagtuturo po, ng enlightenment po, inaalis po sa ating isipan ang mga maling katotohanan na natutunan natin in the past, yung mga kasalanan na natutunan natin in the past that doesn't bring glory to the Lord. Sabi dito, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakita na natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito ay kumikilos sa ating buhay, sa ating kaligtasan. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon, which is the Holy Spirit. At ito ang nagbabago sa atin hanggang sa matulad tayo ni Kristo. So today, mga kapatid, the Bible is telling us that God is at work in us and we are in progress. So, it is for us to cooperate sa plano po ng Diyos sa buhay po natin. Maliwanag po ang lahat ng bagay na nais ng Diyos sa buhay po natin. Ngayon, naalisan na po ng takip ang atin po mga isipan. Kasi nung hindi pa po tayo mananampalataya, wala naman tayong pakialam sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit nung naging mananampalataya po tayo, nakilala natin na makasalanan pala tayo, meron pala tayong tagapagligtas, tinanggap natin ang Panginoong Kristo, nanampalataya tayo sa Kanya, naligtas tayo. And that's the beginning of a new life. Yan po yung pasimula po ng bagong buhay, isang progresibong buhay, hindi buhay na paatras, kundi pasulong. It's a progressive life. It's a life that is becoming better and better every day. It's a life that is being changed from glory to glory. So yan po ang nagaganap po sa atin sa panahon po na ito. Ang sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 29, for whom He foreknew. Ano tong for whom He foreknew na to? Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig po sabihin niyan, in the past, bago pa tayo ipanganak, bago pa likhain ang daigdig po na ito, ang salita pong foreknew in Greek, ito po ay declaration. Ito po ay ordained. For God ordained. Ibig sabihin, itinakda ng Diyos by His own sovereign will. By His own sovereign will, itinakda po ng Diyos. Ano itinakda po ng Diyos? Na tayo po ay Kanya pong maging mga anak. Sabi dito, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Tayo po na Kanya pong itinakda, na Kanya pang mga anak, ay predestined din po niya o itinakda niya na maging kawangis tayo ng Panginoong Kristo. So that He might be the firstborn among brethren. Sabi sa Tagalog, sapagkat alam na ng Diyos noong una pa man kung sino ang kanyang magiging mga anak. Bakit alam po ng Diyos kung sino po yung kanyang magiging mga anak? Kasi siya yung nag-ordain, siya yung nagtakda, siya yung nag-decide na tayo po ay kanyang maging mga anak. At yun po ay in the eternity past. Dumating po ang takdang panahon, nakilala po natin ang Panginoon. And the very reason kung bakit nakilala po natin ang Diyos, dahil meron na pong ginawa ang Diyos in the past sa pagtatakda po sa atin. Binigyan po niya ng katuparan yung kanya pong pagpili po sa atin. At sabi dito, tayo na kanyang mga pinili o itinalaga niya tayong matulad sa kanyang anak na si Jesus. So, yun po ang design po ng Diyos sa buhay po natin upang tayo po ay maging kawangis po ng ating Panginoong Kristo. Christ-likeness. Yan po ang goal ng Diyos sa buhay po natin.
Ngunit ano po ang sabi diyan? Sabi diyan, yan po ay kukumpletuhin po ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At alam po natin ang mga kaganapan po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Dapat alam po natin, maliwanag po sa atin. Mga kapatid, meron po akong sinusundan po na dalawa pong great theologians sa panahon po natin ngayon. Si John MacArthur at si Charles Ryrie. Itong dalawang theologian po na ito, in some point, meron po silang disagreement. Katulad po nito. Ano po ang kanila pong disagreement? Si John MacArthur, naniniwala po siya na ang goal ng Diyos sa buhay po natin is to become like Christ upang maging kawangis tayo ng Panginoong Kristo ayon sa Romans chapter 8 verse 29. Si Charles Ryrie, naniniwala naman siya na ang goal ng Diyos sa buhay po natin, ng mga anak po ng Diyos, is to get the heavenly reward. Upang tayo po ay tumanggap po ng heavenly reward. Ang ibig po sabihin nun, kaya meron po tayong pagsisikap bilang isang mananampalataya sa buhay po natin, sa atin pong pang-araw-araw, upang tayo po ay maging kawangis ng Panginoon Kristo, ayon kay John MacArthur. Ayon naman kay Charles Ryrie, yung pagsisikap natin upang maging mabuting anak po tayo ng Diyos sa bawat araw, ay upang tumanggap po tayo ng heavenly reward. Yes, mga kapatid, maaari pong yung dalawang point na ito ay biblically right dahil meron po sila mga biblical basis. And though sila po ay meron pong magkaiba pong point of view, how to balance that para po sa akin, I both believe in 2 points. Naniniwala po ako sa dalawa pong bagay. Una, na ang buhay po natin ngayon ay work in progress, ayon po dun sa sinabi ko po sa inyo, that we are being changed from glory to glory. And therefore, tayo po ay magiging kawangis po ng Panginoong Kristo ayon po sa Kanya pong itinakda po sa atin. At the same time, naniniwala din po ako na ang buhay po natin ngayon, whatever we are doing right now as a child of God, ito po ay meron po itong effect in our future life. Kapag nakaharap na po natin ang ating pong Panginoong Kristo. Ang buhay po natin ngayon, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ay isa pong buhay na naghahanda sa muling pagbabalik po ng Panginoon until the day of Jesus Christ. Sa muling pagbabalik po ng Panginoon. Bakit paghahanda po ito? Kasi ito po yung sequence of event na magaganap po sa muling pagbabalik po ng Panginoon. Sa pagbabalik po ng Panginoon, and that is started in rapture, ang Panginoon ay bababa sa ulap at kukunin niya po lahat po ng mga believers po na namatay, una. Pangalawa, yung buhay ng mga mananampalataya. Sa panahon po na ito, hindi pa po tayo complete. Hindi pa po tayo perfect. Hindi pa po tayo kawangis ng Panginoong Kristo. At hindi po tayo magiging kawangis po ng Panginoong Kristo hanggang sa muli po niyang pagbabalik. Kailan po tayo magiging complete? Kailan po tayo magiging perfect? Kapag na-rapture na po tayo. Dahil papalitan na po tayo po ay magkakaroon na po ng bagong bihis, bagong katawan, a glorious body. Ito na po yung glorious body na katulad po ng glorious body na meron po ang Panginoong Kristo. And that is the completion po of God's plan for us to become like Christ. Pero may mga kasunod pa pong event po yun. So the like Christ na, glorious body na po tayo. Ano ang susunod po doon? Ang susunod po doon ay ang Bema Judgment. Pagkatapos po tayong ma-rapture. Ano po yung Bema Judgment? Ito po yung rewarding of the righteous. Huwag po kayong matakot sa salita pong Bema Judgment. Hindi po nakakatakot yung Bema Judgment. Yan po ay napaka-exciting po na moment. At yan po dapat ang inspiration po natin ngayon. Dahil doon po sa moment po na yon, bibigyan niya po tayo ng rewards. Doon po sa napag-aralan natin nung nakaraan, ano ang gagawin ng Diyos sa buhay po natin? He will prepare a banquet of table, ang sabi po ng Panginoon, and He will honor us. He will honor us. Ang Diyos, ang Panginoong Kristo mismo, mag-apron po siya, at ihapaghahanda niya po tayo ng banquet of table. At siya po ang magsaserve po, para bigyan po tayo ng honor at pagkilala sa isa pong buhay na ginamit po natin ng maayos,
dito po sa lupa. Na dito po sa lupa, we cooperate. Nakipag-cooperate tayo sa design ng Diyos sa buhay po natin. We follow yung kalooban po ng Diyos sa buhay po natin. We love the ministry, we serve the Lord, we worship Him sa panahon po natin ngayon. So that's a perspective na dapat po maging maliwanag po sa atin. At yan po ang nais po ni Paul na maging malago po ang mga taga-Pilipos. And that's also God's desire for every one of us to become better and better in love, in character, and in conduct. So saan po niyan ibinanggit ni Paul? Sa verse 9, sa verse 10, at sa verse 11. Matapos po siyang magpasalamat po sa Panginoon, nanalangin naman po si Apostol Pablo na itong mga taga-Pilipos po na ito, dala ng kanyang malaking pagmamahal sa kanila, na sila ay mag-grow or maging better every day. Because God is at work. Kumikilos po ang Diyos sa kanila to make them or to make us better every day. So, yan po ay naka-anchor po doon po sa pangako po ng Diyos na ang mga bagay na pinasimulan po niya sa atin, the good work that He has started in us, He will complete it. At ito po ay nangyayari na po sa atin sa panahon po ngayon hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoon. So, sa anong mga bagay po tayo dapat po na lumago or maging better? Dito po, in love, in character, and in conduct. So ito po yung panalangin po ni Paul. And this, I pray that your love may overflow still more and more. Sa sa New English Version, sa NIV, that your love may abound. May abound more and more. So yan po ang prayer po ni Paul, na mag-grow, mag-overflow yung kanila pong pag-ibig sa kanilang mga puso. Yung pag-ibig nila sa kanilang fellow believers. Yung pag-ibig po nila sa kanila pong fellow men, kahit hindi mananampalataya. But more, that their love will grow and abound more in loving God first. Di po ba? In loving God first. That's the greatest commandment. Ang pag-ibig po, ang motivation po natin, at ang fuel po natin, at ang driver po natin sa buhay, sa lahat po ng atin pong ginagawa po, sa atin pong pagsisikap, na masusunod sa kalooban ng Diyos, sa ating pagsamba, at sa atin pong paglilingkod. Ang tanong po palagi dito is, gaano natin kamahal po ang Panginoon? Ayoko na pong balikan yung emotion ko nung nakaraang Sunday, hindi ko po mapigil po. Yung emotion ko po na nung nakaraan sa tanong na, gaano ba natin kamahal ang Panginoon? Alam niyo po, in our worship, ang outstanding affections na meron po tayo, ang dapat na nag-i-stand out po, na damdamin po natin sa atin pong pagsamba, is yung pagmamahal po natin sa Panginoon. We worship God because of our love for Him. No more, no less. Wala na po tayo dapat ibang dahilan kung bakit po natin sinasamba po ang Panginoon. Because we love Him. Dahil mahal po natin ang Panginoon. At dyan po ang palagi po nating tatanungin po sa atin po mga sarili. Kaya nga, di ba, hindi ko napigil nga yung sarili ko. Talagang sobra yung emotion ko nung nakaraang Sunday. Kasi may experience po, madami po akong experience kung saan na itatanong ko po sa sarili ko, mahal ko ba talaga ang Panginoon? Kasi kung mahal ko ang Panginoon, sinasabi ko sa sarili ko, kung mahal ko ang Panginoon, bakit ganito pa rin ako until now? Bakit ang dami ko pa ring mga hesitation. Ang dami pa ring mga bagay na pumipigil po sa akin upang maglingkod po sa Panginoon, upang gawin ko po yung dapat kong gawin po para po sa Panginoon. It only means, mga kapatid, that until now,
The answer is because I am still in progress. Because I am still in progress. And that's the truth that we need to understand. That's why si Pablo, ang prayer po niya, lumago talaga, mag-grow talaga itong mga Philippians po na ito, itong mga believers po na ito, sa kanila pong pag-ibig. And it should be directed towards the right love of God. Dapat ang pagmamahal po natin ay inuukol po natin sa tama po nating pag-uukulan. May dalawa pong bagay na temptation po sa buhay ng isang mananampalataya. So number one is the love of this world. The second one is the love of God. So yun po palagi, dun po tayo palagi nahahati. Our love of this world and our love for God. May mga times na hindi po natin kayang labanan po yung love of this world. Napupunta po tayo doon. Ngunit, pag nandoon na po tayo, dahil anak po tayo ng Diyos, at may ginagawa po ang Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, we can't avoid to feel the conviction, di po ba? Na, feel niyo po ba yung conviction na, Lord, bakit ganito ako? Sabi ko, ayoko nang uminom, pero umiinom pa rin ako, Lord. Sabi ko, Lord, mas mahal kita kaysa kay Ginebra. Pero bakit andito, si Ginebra kapiling ko, bakit hindi ikaw ang kapiling ko? Di ba? May mga moment po na ganun. Dumaan po ako sa ganong klase pong moment ng akin pong buhay. Sinabi ko nga po sa inyo noon, Christian na po ako, pero nagtatago po ako sa CR, naninigarilyo po ako. Sinisilip ko po yung mga tao, o meron bang nakasilip, ginagawa ko, nakatungtong po ako doon sa baul para hindi nila alam na may tao doon, na nandoon pala ako. Bakit ganun? Kasi during that time, nagtuturo na po ako ng Bible. Cell leader na po ako, meron ako mga home cell Bible study na tinuturuan. So, dumating po ako sa point, nandun po ako sa CR, umiiyak po ako sa Panginoon. Ang tanong ko, Lord, mahal ba talaga kita? So, mahal ba talaga kita? So, kaya every time, kaya very emotional po ako nung nakarang sa, kasi naalala ko na naman po yung moment na kinatagpo ako ng Diyos. Kinatagpo po ako ng Diyos and my conviction, I can't resist yung conviction po ng Lord sa buhay ko. And we can't avoid it, mga kapatid. Ito po ang desire ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, dun po sa isang nagtanong po sa Panginoon, what is the greatest commandment? Sinamarize po ng Diyos ang lahat po ng commandment sa Biblia at ito po ay sinabi po niya sa dalawang greatest commandment. Number one, you shall love the Lord your God with all of your heart. So parang yung isang dalaga na umibig po sa isa pong hindi mananampalataya. Nahati po yung kanya pong puso. Napunta doon sa isang hindi mananampalataya at napunta po sa Diyos yung kalahati. So she had a broken heart. Hindi po natin matatagpuan po ang kaligayahan na para sa atin kapag divided po ang atin pong puso. Wala pong divided po na puso na nagmamahal sa sanlibutan ito at the same time nagmamahal po sa Diyos ang magiging masaya at maligaya po sa buhay. Kaya nga ang sabi po ng Panginoon, whether you choose to serve Mammon or to serve God, what do you want? To serve the world or to serve the Lord? We have to decide. And the desire of the Lord is for us to love Him with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, with all of our strength. Meaning in our whole life, sa isip po natin, sa puso po natin, even in our thought, sa ating pong kaluluwa, it means our thought, and in our strength, sa ating pong mga gawa. The second one is, love your neighbor as yourself. Kung mahal po natin ang Diyos, it follows na dapat mahal din po natin yung atin pong mga kapwa po tao, yung atin pong mga kapitbahay, yung atin pong mga kaibigan, yung atin pong mga kasambahay, at ang lahat po ng atin pong mga nakakasama po kahit saan po tayo pumunta. So that's God's design for us to increase in our love, to grow
in love. And how? Paano po tayo lalago sa atin pong pag-ibig po sa Diyos? Lalago po tayo sa pag-ibig po sa Diyos by means of increasing our knowledge and discernment. So dapat lumago po ang atin pong knowledge about God, and therefore, yung atin pong discerning of what is right and what is wrong will follow. Lalago din po. So, ang panalangin po dito ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay patuloy po silang lumago at maipahayag po nila yung pag-ibig po bilang isa pong Kristiyano. At ma-exercise po nila. Ibig sabihin, sa buhay nila ay magkaroon sila ng full knowledge and discernment. And that is impossible, mga kapatid, if we don't know God. Kaya importante po dito yung pagpapalalim po natin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Hindi lang po yung pagbabasa, kundi yung pagpapalalim, yung pag-unawa po sa tunay po na nais ng Diyos sa Kanya pong mga anak, kung bakit po niya ito sinabi sa Kanya pong mga salita. So, yung knowledge po na ito, ay hindi lamang po ito intellectual knowledge. It is an understanding based on a relationship with the person. It's a relationship. Pagpapalalim po sa, hindi lang sa pagkakakilala, kundi sa relasyon po sa Diyos. And this knowledge is focused on the knowledge in God. We cannot love God, di natin po kaya pong mahalin po ang Diyos kung hindi po natin alam kung ano ang ginagawa niya po sa atin pong buhay. Sabi po ni John, we don't know how to love at first. Ang sabi po ni John, at first, we don't know how to love, but God loves us first. Nung maranasan po natin ang pag-ibig po ng Diyos, naintindihan po natin, ganito pala ang tayo po ay mahalin. Ganito pala ganito pala ang sakripisyo ng isang tunay na nagmamahal. And because of that, naintindihan po natin how we could also love other people. Dahil tayo po ay nakadama rin ng pag-ibig po ng atin pong Diyos. The second one, sabi diyan, knowledge and discernment. Ano po yung discernment? Ito po yung understanding natin in our mind, in our senses. Ibig sabihin, ito po yung mga practical na bagay. Sa isip pa lang po natin, nalalaman na natin kung ano yung tama. Minsan, hindi natin maisip, tama ba to o mali? But we have the spiritual sense. Yan po yung pagkakaiba po natin bilang mananampalataya. We have a Holy Spirit in our lives. May Espiritu po tayo sa buhay po natin. And that help us to sense what is moral and what is right. Hindi po natin alam, minsan, walang batas na nagsasabi na huwag kang gumawa ng ganito, huwag kang gumawa ng ganyan. Pero yung sense mo nagsasabi, that is wrong. At yan po ay nakakamtan po natin because we have the Holy Spirit in our lives. At dapat lumalim po tayo, lumago po tayo dun po sa spiritual discernment po natin ng mga bagay po sa paligid natin, sa social environment po natin, kung ano po ang tama o mali. Like for example, may rally doon, sasama ba ako o hindi? Wala namang batas na nagsasabi huwag kang sumama. Pero yung spiritual sense mo magsasabi, dapat huwag ka sumama doon kasi ang patunguhan niyan ay ganito, ganito, ganyan. So that is now a different capability or power na meron po ang isa pong mananampalataya, yung kanya pong spiritual discernment. At lalalim po tayo dyan, lalago po tayo dyan sa patuloy po nating pakikipag-cooperate po sa kalooban po ng Diyos. Sa patuloy po nating pagpapalalim po sa salita ng Diyos, patuloy po natin na pananalangin po sa Panginoon. Because it is spiritual matter. So kailangan po natin ng paglago po sa spiritual life po natin. Spiritual senses po natin. At ang purpose po niyan, bakit nais po ng Diyos na lumago po tayo sa atin pong pag-ibig, sa atin pong pagmamahal,
Itong pag-ibig po na ito ay controlled po ng atin pong knowledge, ng atin pong natutunan mula sa salita ng Diyos. Itong pag-ibig po na ito ay dinidiktahan po ito ng mga katotohanan po patungkol po sa kalooban po ng Diyos. Ang purpose po niyan is for us to become correct, to choose what is right and what is wrong. So that we can discern, ang sabi po ni Paul dito, so that we can discern or we can know what is approved for God. Upang malaman natin kung ano ang approved po o ano po ang ayon po at tama sa kalooban po ng Panginoon. So getting better every day, mga kapatid, involves increasing in our relationship with God by knowing Him better every day. So daily, dapat ay lumalago po tayo, lumalalim po tayo sa pagkakakilala po natin sa atin pong Panginoon. So sabi po ni Peter, sa 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18, sabi niya, "You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard so that you are not carried away by the errors of unscrupulous people and lose your own firm commitment." Ang sabi po sa verse 17, ang kausap po ni Peter dito mga Christian Jews, mga Hudyo po na mga believers. At sila po ay meron pong knowledge about the second coming. Ang alam po na second coming po ng mga Christian Jews is yung ang Panginoon sa muling pagbabalik aapak na po dito sa lupa at may judgment po at the end. May judgment po at the end po ang Diyos after po ng kanya pong millennial kingdom po dito. Ang pinag-uusapan dito sa context ng 2 Peter chapter 3 is yung susunugin po ng Diyos ang daigdig po na ito eh. Uulanan po ng apoy ng Diyos itong daigdig po na ito dahil papalitan niya po ito ng new heaven and new Jerusalem. Yun po yung knowledge po na meron po ito mga Christian Jews po na ito, but it's still part of the second coming. It's still part of the end time. So in context to our study today, ang nais ko lang pong sabihin po sa inyo, si Peter tinuro niya rin po sa mga Christian Jews na kinakailangan nila na lumago sa kanilang knowledge of Jesus Christ. Kasi merong second coming ang Panginoon. At katulad ng sinabi ko po sa inyo, the New Testament Scripture is focused on the second coming. Sa muling pagbabalik po ng Panginoon. Starting from Matthew hanggang Revelation, makikita po ninyo ang constant po na teaching about second coming. Kaya ang buhay po natin ngayon, ang perspective natin bilang isang Christian ngayon, ay second coming. That our life today is really preparing for the second coming of the Lord. Kaya ang sabi po ni Peter dito, "But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and to the day of eternity." So, ang karugtong pa nga nito ay katulad ng itinuturo ni Apostol Pablo, meaning, sabi ni Peter, maglumago po kayo sa inyong pagkakaalam sa Diyos. Kasi ang pagkakaalam nyo lang sa Diyos, yung end time. Hindi nyo alam, meron pang itinuturo si Paul about rapture, about rewarding of the believers. So gusto po ni Peter na itong mga Hudyo po na Kristiyano lumago din sa kanilang knowledge of our Lord and on His second coming. So kaya tayo, mga kapatid, kabilang po tayo sa mga Kristiyano that we need to get better, we need to become deeper in our knowledge of Christ. So, pangalawang panalangin po ni Apostol Pablo, bakit nananalangin po si Pablo na mag-increase po in love, which is itong in love na to ay mag-i-increase po sila by means of their growth in knowledge about Jesus Christ, about God. Ito po yung magko-control po ng kanila pong pag-ibig, magde-dictate ng kanila pong pagmamahal sa Panginoon kapag nakilala po nila ng husto ang Diyos. Yan po yung magiging motivation po nila and therefore their love will increase. Why? Bakit kinakailangan po na mag-increase in love, in knowledge, and discernment po itong mga believers po na ito? So that
Ni Peter, sabi ni Paul, so that you may discover the things that are excellent. Upang maunawaan po natin, madiscover po natin, ano yung mga bagay that are excellent. So, yung character po ng mga taga-Pilipos, ang panalangin po ni Pablo, magkaroon sila ng excellent character. So that they may discover what is approved. Ano yung kalooban po ng Diyos? Ano yung nais ng Diyos sa buhay po nila? So, at ito po ay nagpapatungkol po sa kanila pong discovery, what is useful. Ano yung karapat-dapat po sa kanila? Ano yung kapakipakinabang sa kanila? So ito ay enlightenment sa pamagitan po ng pag-ibig po na meron po sila sa Panginoon. They will be enlightened. They will discern. Pag lumago po sila sa kanila pong knowledge about God, lumago po sila sa kanila pong pag-ibig sa Panginoon, they will discern. Mafe-feel na nila, makikita na nila ano yung excellent, ano yung tama, ano yung pinakamabuting disposition sa buhay, ano yung decision na dapat nilang gawin, ano yung dapat nilang lakarin, ano yung dapat nilang pagsikapan. Mga kapatid, sa buhay po natin, kadalasan po, ang dahilan ng hindi po paglago is yung contentment. Yung okay na to, yung Pilipino, Filipino culture natin na okay na yan, pwede na yan. Bakit pwede na yan? Kasi sa tingin natin, pwede na yan kasi that is already good. Okay na yan, mabuti na yan, maganda na yan. Di ba? Ganyan po tayo mga Pilipino pwede na yan. Di ba? And that is the enemy of the best. What is the enemy of excellent? Best. Kapag ka nakontento tayo in what we have at sinabi natin, pwede na to, okay na to. Kahit sa trabaho, pwede na yan. Kahit pawardi-warding trabaho, pwede na yan. So pagtingin natin, okay na yan, maganda na yan. Pagka ganun po yung mindset po natin, hindi po tayo mag-excel. We will not become better. We will not excel. Because good is the enemy of excellence. So yan po yung katotohanan po sa buhay po natin na dapat po nating maintindihan. That's why dito po si Paul, ang kanyang panalangin ay mag-excel. Hindi lang, nagpapasalamat na siya sa buhay ng mga taga-Pilipos, di ba? Tuwan-tuwa na siya. Kasi nakita na niya kung paano po nagpa-participate sa gospel, sa ministry of the gospel, itong mga taga-Philippians. Daig po ng mga taga-Pilipos ang iba pong mga ibang iglesia. Na hanggang sa kulungan ay tuloy-tuloy yung kanila pong suporta, yung kanila pong pakikipag-participate kay Paul sa kanyang mission, sa kanyang ministry, sa kanyang gospel ministry. Masaya na siya doon. Tuwan-tuwa na si Paul, nagpapasalamat na si Paul, pero patuloy na nananalangin po si Pablo na mag-excel itong mga mananampalatayang ito. And that's true to us, mga kapatid. We need to pray. We need to dream big in terms of our service to the Lord. Sa ating paglilingkod po sa Panginoon. We need to dream big. Dapat malaki po ang pangarap po natin sa mga bagay po na makalangit. Amen? We need to dream big in terms of our investment in the treasures of heaven. Sa mga bagay po na makalangit, mga kapatid, dapat mangarap po tayo ng malaki. Maaring yung capability natin, sabihin, Pastor, kasi ganito lang po ako Ito lang po yung kaya ko, ito lang po yan. Yes, wala namang malaki at maliit po sa Panginoon. But ang usapan po lagi dito is yung pag-ibig. Kaya nga, ang unang panalangin ni Pablo is for these Christians to grow in love. Maliit na bagay, ayaw nating ibigay sa Panginoon kasi, Lord, eto na lang po yung meron ako Lord, maliit lang naman to, so wala itong pakinabang para sa'yo. Okay na to, hindi na ako magpa-participate, Lord, sa ministry kasi ganito lang ako
Wala akong tulong na magagawa dyan. We don't know, mga kapatid, na we can turn upside down po yung Kristyanismo. Ang Kristyanismo po sa Biblia was turned upside down po of the ordinary disciples of Jesus Christ, of the fishermen, of the carpenters. Di po ba? So hindi po natin pwedeng sabihin po na ganito lang po tayo. Wala tayong natapos, wala tayong kakayanan. Sapagkat ang lahat po ng Diyos ay meron pong gift, may spiritual gift po. Ang Panginoon, ang Diyos po sa buhay po natin. We need to discover, mga kapatid, the things that are excellent, including yung spiritual gift po na meron po tayo. Hindi po natin alam, evangelist po pala tayo. Ang magaling pala po tayo mag-share po ng gospel that just by sharing few words, kaunting salita, na ihahatid na po natin yung kaligtasan ng Panginoon at marami na po sa kanila ang nakakaunawa at tumatanggap po sa Panginoon in just few sentences dahil gifted po tayo. So we need to discover our gift. Naniniwala po ako na lahat po ng mananampalataya ay may spiritual gift. Wala pong Christian po na wala pong spiritual gift. May gamit po tayo lahat po sa ministry po ng Panginoon. We just need to discover those things. At maaaring hindi nga tayo nag-excel sa buhay po natin, sa profession po natin. Hindi po tayo naging mahusay na businessman, hindi po tayo naging mahusay na doktor. Failure tayo na estudyante, bagsak tayo. Hindi tayo nakapasa, hindi tayo nakagraduate. But we don't know yet, mga kapatid, what is built on us until we discover God's plan in our lives. Until we discover God's gift for us. That we are spiritually gifted to become a good evangelist. Ang church po na ito is praying and looking for evangelists. Ang church po na to, meron po tayong, we can say na we are good in teaching ministry, pero we are not good in evangelism. We don't have missionary. We don't have people who love to tell Jesus Christ about His salvation. May mga mananampalataya po, ang gift po nila, evangelism, tuwang-tuwa na po sila kapag nakapagbigay lang po sila ng kapirasong tracts na ganyan, share nila sa Jesus Christ. Pag uwi po na, masaya-masaya na po sila kasi fulfilled po yung calling po nila sa Panginoon. Kasi yun po yung design ng Diyos sa buhay po nila. May mga mananampalataya naman, ang husay na teacher, ang husay na magaling na tao in profession, very successful, pero hindi magamit po ng Panginoon. Because they hesitate to cooperate, to find what are the excellent things prepared by God for them. So we need to discover the things that are excellent. And the reason why, bakit kinakailangan nating mag-excel in our character, sabi dito, so that you may be sincere and blameless for the day of Christ. Again, ang point po ni Paul is second coming. Yung muling pagbabalik po ng Panginoon. Di po ba? So, if you will notice, in every books in the New Testament, the second coming is a teaching. 30% po of the total Bible is about the second coming of Jesus Christ. In the New Testament, 90 to 99%, lahat po ng aklat na naisulat po sa Bagong Tipan talks about the second coming, from Matthew up to Revelation. So how important is this? Gaano po yan ka-importante sa perspective po natin bilang isang mananampalataya? So, we need to realign. Kinakailangan po natin i-align po yung isip po natin, yung puso po natin, yung will po natin. So sa isip po natin, yes, we want to become successful here on earth, pero hindi lang yun. Dapat
lahat ng plano po natin, kung bakit gusto nating maging magaling po na scientist, bakit gusto nating maging magaling po na doktor, for us, for them to know God. Kung ikaw ay mahusay po na basketball player, at alam po nila na ikaw ay Christian, hindi po kailan maaalis yung testimony mo bilang isa pong mananampalataya. They will always look at you as a Christian, as a believer of Christ. Kaya nga kung basketball player ka at marumi ka maglaro, ano sabihin sa'yo, ganyan ba Kristiyano? Di po ba? So, kahit saan po tayo pumunta, yung title po natin as a Christian, hindi po yan, laging dala po natin yan. Kaya kung mag-excel po tayo, maging mahusay po tayo na guro, wow, ang galing ng teacher na yan. Ano ba yan? Kasi Christian yan. So, ganyan po natin dapat dala-dala ang pangalan po ng Panginoong Kristo. So, that's excellence in character. That God wants us to become better every day. Third, pero tingnan po muna natin to. Getting better every day. Yes, for effective service. Ang distinction po makikita sa pamamagitan po ng kung ano ang ginagawa natin that is driven by love, enlightened by love. Sa pamamagitan po niyan, ma-avoid po natin yung mga questions about right and wrong. If you want to serve the Lord, sabi ko nga po, kung magaling ka pong basketball player at alam nila na Christian ka, ang glory, dala mo. Ang galing naman ng basketball player na yan, ang bait naman yan. Kahit tinitira, hindi gumagante. Kasi Christian yan. Di ba? Ang glory nasa Panginoon. Bakit mo naman ginagawa yon? Bakit ka mabait? Bakit ka mabuti? Kasi mahal ko ang Panginoon eh. I don't want to put blemish in the name of the Lord. Ayokong dungisan yung pangalan ng Panginoon. That is again, distinct para sa isang Christian because of His love. Magagawa lang po natin yan kung totoo po. Lumalago po tayo sa pagmamahal po natin sa Panginoon. Sabi diyan, so that we may be sincere and blameless for the day of the Lord. The truth, mga kapatid, is Christ died to free us from any blemish. Upang tayo po ay palayain sa kasalanan, palayain tayo sa karumihan ng buhay. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 27, ito yung goal ng Panginoon sa atin, so that He might present, upang maipresent po tayo ni Jesus Christ. Kasi doon nga po, pagdating po ng second coming, ipepresent po tayo bilang isang pong church as a bride. Di ba? Pagdating po natin after rapture, doon po, bride po tayo ng Panginoon. So meron pong rapture, meron pong completion of the glory, meron pong rewarding or honoring, at meron pong kasal. Meron pong bride. Ikakasal po tayo. Yan po yung description po ng Bible. Ipe-present po tayo with glory na wala pong spot, wala pong wrinkle, but yung holiness and blameless. So yan po ay work in progress sa panahon po ngayon at makukompleto po yan hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoon. Pero today, dapat nagpo-progress na po tayo kasi binigyan na po tayo ng kalayaan ng Diyos. Di ba? Na hindi na po tayo, sabi doon, dati kaaway tayo ng Diyos dahil alipin tayo ng kasalanan. Pero ngayon, hindi na tayo alipin ng kasalanan kasi pinalaya na tayo ng Diyos. Niligtas na po tayo ng Panginoon. Kaya na nating magtagumpay. Mga kapatid, ito question ko sa inyo, very basic. Dapat alam po natin to. Sa ordinance po ng church, dalawa. Baptism at saka communion. Ano po ang purpose po ng blood ni Jesus Christ? Bakit nire-remember, but kine-commemorate o inaalala po natin yung blood ni Jesus Christ? Yung tinapay, ang katawan ni Kristo, ano yun?
Yun po yung atonement, di ba? Atonement, pambayad sa kasalanan natin. Or replacement po natin. Sa halip na tayo nandoon, katawan natin nakapako, pinalitan ng katawan ni Kristo. Yung dugo ng Panginoon na tigis po doon. Na ang sabi sa Biblia, we are covered by the blood of the Lamb. Ano yun? Yun po ay isa pong banal na dugo ng Panginoong Kristo na naglinis po ng mga kasalanan po natin. And we are covered by that blood. Kaya nga yung mata, yung puso, yung Diyos po na nakatingin sa isang taong makasalanan, galit na galit po ang Diyos sa kasalanan. Dahil yung tao na nababalot po ng kasalanan, galit po ang Diyos doon po sa kasalanan. So ano po ang kinakailangan po ng Diyos para po maalis yung kanya pong galit doon sa taong makasalanan, na ang nakikita po niya ay ang kasalanan ng taong ito. Ang kailangan po niya ay ang dugo ni Kristo to cover him. Kaya ngayon mga kapatid, sa mata po ng Diyos, ang nakikita niya po sa atin mga mananampalataya is the blood of Christ. Kaya ang tingin niya po sa atin, righteous. The righteousness of Christ. Ito po yung imputed righteousness po ni Jesus Christ. Ang nakikita po ng Diyos na galit po sa kasalanan. Hindi na po niya nakikita yung kasalanan po sa ating pong katauhan, kundi ang nakikita po niya ay ang banal na dugo ng ating pong Panginoong Kristo. At hindi lamang po yun. Sa pamagitan po ng banal na dugo ng Panginoong Kristo, ang kapangyarihan po ng kasalanan sa buhay po natin ay pinawalan na po ng kapangyarihan. Kaya nga ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians in 1 Corinthians, where is now the sting of death? Yung death po, may death because of sin, di po ba? Death reigned because sin entered into the world. May kamatayan po because of death. Ang sabi ni Pablo doon po sa mga taga-Korinto, where is now the sting of death? Nasaan na ngayon ang kamandag ng kasalanan? Ang kamatayan ng kamatayan o ng kasalanan? Wala na. Kasi ando na yung dugo ng Panginoong Kristo. Ando na ang Panginoong Kristo sa buhay ng mga nanampalataya. And therefore, ang ibig sabihin nun, we are now a victorious creation. Isa na po tayong mananagumpay. According to Romans chapter 9. Mananagumpay na po tayo. Wala na pong bisa, wala na pong kapangyarihan. Ang kasalanan sa buhay po natin, hindi na po tayo kayang dalhin po ng kasalanan sa impyerno. That's what it means. Kaya napalaya na po tayo mga kapatid sa kapangyarihan po ng kasalanan. At ang ibig sabihin, kaya na po nating magtagumpay. Kaya na po nating labanan yung kasalanan sa buhay po natin. Kaya po nating pigilin yung ating po mga sarili na gumawa po ng kasalanan. That's the effect of Christ's blood in us. So, kaya ito po yung reminder din po ni Peter sa mga Jewish Christian. Sabi niya, therefore, beloved, since you look for these things, ano tong these things na to? Ito po yung end time. Dahil sabi niya, dahil tinitingnan nyo na ang end time o ang second coming, be diligent to be found spotless and blameless. So dahil tayo rin mga mananampalataya, ito ay katulad ng itinuro ni Pablo, sabi dito, and regard the patience of our Lord as a salvation, just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him. Kaya sabi ni Peter, katulad ng itinuturo ni Pablo sa mga mananampalataya, sabi niya, since tinitingnan nyo na rin itong end time na to, itong muling pagbabalik ng Panginoon, sabi ni Peter sa mga Christian Jews, be diligent to be found spotless and blameless by Him. Ibig sabihin, tinuturuan na rin talaga ang mga mananampalataya na maging tama po sa lahat ng kanila pong mga ginagawa. Na gawin po kung ano ang kalooban po ng Diyos. So, Paul and Peter now is teaching the Christians to say no to sin and to say yes to God. Amen? So, yan po yung theme po. Nahatid po sa bawat message po sa New Testament Church. So, in verse 10, ang sabi po dyan, that you may be sincere and blameless. So, for us to become better every day,
yung, yung moral integrity po natin, ang concern po ni Paul. Dapat maging morally upright po tayo. So ang sabi dito, Paul desire for his friends at Philippi ought to be concerned of all believers to be morally pure, to be morally upright, to do what is right, gawin kung ano ang tama, so that it will not cause others to stumble, upang hindi sila maging katitisuran po sa iba. Last, ang panalangin po ni Apostol Pablo is for these Philippian believers to grow not just in love, in character, but all of this will result into growth in their conduct. Sabi sa verse 11, having been filled with the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ for the glory and praise of God. So, ito po ay panalangin po ni Apostol Pablo na lumago po sa pag-ibig, mag-excel ang karakter po ng mga mananampalataya sa Pilipos. And therefore, if they will grow in love, if they will grow in their character, ito po ay magmamanifest po sa conduct po nila. Magmamanifest po ito outwardly sa conduct po nila, sa kanila pong kilos, sa kanila pong galaw, sa kanila pong pamumuhay. And that is what we call the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ. So, mag-excel po tayo, magiging maayos po yung conduct po natin dahil meron po tayong Kristo sa buhay po natin. Why? We have Christ in our lives. Ito po ang fruits of righteousness. In the Bible, we have fruit of the Holy Spirit. In Galatians chapter 5, verse 22 hanggang verse 23. So for the Philippians, ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo for them to become better every day. So Paul prayed that the believers in the church of Philippi would be filled with the fruit of righteousness. So ito po yung qualities na dinescribe po ni Paul partially sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Ano po yun? Yung fruit of the Holy Spirit. I would like to read. Hindi ko po nailagay po dito. Dito po ako magtatapos. Sabi po ni Paul, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, yan po ay bunga ng Banal na Espiritu Santo po sa buhay po natin, which we will discover. Sabi ni Paul, we need to discover what is excellent. At kasama po ito doon. We need to discover the fruit of the Holy Spirit in our lives. What are those? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Di po ba? Yun po ay mga inner qualities po ng isa pong mananampalataya. And if we will have that, kung yan po ay may exercise po natin in our conduct, yung buhay po na yan, sabi dito, exhibits to the glory and praise of God. Yung traits po na yan, yung mga pag-uugali po na yan, yung conduct po na yan, yan po ay magre-result po sa kaluwalhatian at papuri po sa Diyos. And that is our ambition in life, to glorify God. Amen? So mga kapatid, our love with God must increase in terms of our relationship with God by knowing and serving Him better every day. So tayo po ay patuloy po na magpasalamat po sa Panginoon because God is at work in us to make us better every day. Amen? So ano po ang kailangan po natin? Cooperation. Let's cooperate with God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat for a wonderful day. Sa araw po na ito, kami po ay patuloy po niyong pinaalalahanan, tinuruan po niyo kami, Panginoon, about your design for our lives, about your good plan, aming Panginoon, about our destiny, Panginoon.
Tunay po that our life here on earth is a journey. Dadaan lang po kami dito, aming Panginoon. And eventually, Panginoon, kami po ay dadalhin po ninyo in our ultimate destination to meet you face to face, aming Panginoon. But as of now, Panginoon, habang nandito po kami sa lupa, aming Panginoon, habang kami po ay nandirito, aming Diyos, nais po namin, O God, na ganapin at magkaroon po ng katuparan ang inyo pong layunin po sa amin pong mga buhay. Hindi po ninyo kami iniligtas, hindi po ninyo kami binigyan ng bagong buhay, ng buhay po na walang hanggan, ng future aming Panginoon, upang hindi po kami maging bahagi po, Panginoon, ng inyo pong pangkalahatan po na mission and purpose, Panginoon, sa daigdig po na ito. Just allow us, Panginoon, ipahintulot lamang po ninyo, O Diyos, na kami po ay lumago, Panginoon, sa mga bagay na nilalayon po ninyo sa amin pong buhay. Katulad po ng panalangin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, na sila po ay lumago sa kanila pong pag-ibig, sa kanila pong pagmamahal po sa iyo, sa pamamagitan, Lord, ng malalim na pagkakakilala po sa inyo, aming Panginoon, upang sila po ay matuto at makita po nila kung ano po ang mga bagay po na excellent na kalooban po ninyo. At ito po ay kanila pong magawa, Panginoon. Ma-display po nila ito as their personal conduct, as their personal traits, aming Panginoon. At magbigay ito ng luwalhati, Panginoon, sa inyo pong pangalan. Just allow us, Panginoon, to grow in these aspects of our lives, aming Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakinig po ng inyong pong mga salita. Dalangin ko po na ang lahat po ng ito ay patuloy po na maitago nila sa kanila pong mga puso. At maging kapangyarihan po ito na magbibigay po sa kanila ng lakas, aming Panginoon, upang magpatuloy, Panginoon, sa inyo pong panawagan sa kanila pong mga buhay. Maraming pong salamat. We just want, O God, to give you all the praises and all the glory. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hello. Let's pray po for our tithes and offering. Lord, thank you for this day, Lord. Thank you po for the lessons and the word na napakinggan namin ngayong araw from our pastors, Lord. Thank you rin po, Lord, sa mga taong nakarating dito sa church and mga nasa live stream namin, Lord. Thank you rin po sa mga makapagbigay po ng tithes and offering po ngayong araw. And Lord, please keep guiding us, Lord, sa mga tatahakin namin sa buhay and mga tinatahak pa po namin. Please support us, Lord, in emotionally, physically, financially, and spiritually, Lord. Thank you, Lord, again for this day, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So just an announcement, mga kapatid. So, I posted this doon po sa atin pong DLCC main workers group chat. So next Sunday po, we'll have our meeting para po sa ministry plans po natin for 2024 in our theme to become better every day. So pag-usapan po natin how we can expound this and paano po natin ito i-replicate po sa mga ministry plans po natin. Amen? So, lahat po ng mga ministry leaders, I request for your attendance, please, next Sunday. So, after po ng service po natin, we'll have our cascade po ng plan po natin for 2024. Amen? Sige po, habang tayo po ay nagkakaloob po sa Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. And we would like to invite once again yung praise and worship team po natin para po
sa atin pong closing worship po sa Panginoon. Thank you, Lord. Mahal po natin ang Panginoon. Amen? Taas nga po ang lahat po, ang kamay po ng lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Taas po ang lahat po, ang kamay, mga kamay po ng mga tao, mga anak po ng Diyos na nagmamahal po sa atin pong Panginoon. Huwag po ninyong ibaba. Sapagkat ito po ay atin pong pagkilala po sa Diyos. Let us worship the Lord. Itaas po natin ang atin pong mga kamay bilang atin pong reverence po at bilang atin pong tanda ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, so God, kami po ay patuloy po na sumasamba po sa inyo. Nagbibigay luwalhati po kami, Panginoon, sa inyo pong patuloy po na kabutihan, sa inyo pong kadakilaan, aming Panginoon. Thank you, Jesus. Ang kasama ko Amen. sa buhay. Oh, you are such a wonderful God, Lord. You are such a great God. Salamat po, aming Panginoon, for giving us life, for giving us future, aming Panginoon. Thank you, O God, for we are, O God, work in progress, aming Panginoon. And in this life that is in progress, aming Panginoon, you are the one who are working in us, aming Panginoon. Yes, O Lord. Ako'y Ibig mo, hindi man karapat-dapat, ako'y pinili mo. Kulang man at di sapat, ang pag-ibig mo is wagas magpakailanman. O Diyos, Ikaw ang kasama
Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. You are truly a wonderful God, O Lord. Tunay nga po, Diyos, na kayo nga po ay dakila aming Panginoon. We can't imagine, aming Panginoon, what kind of life we have, aming Panginoon, kung wala po kayo sa amin po mga buhay. Hindi po namin, Panginoon, batid ang marami po ninyong mga plano sa amin po mga buhay sa panahon po na ito. But what we are sure about your good plan in our lives, O God, is you have a prepared, Lord, a destiny for every one of us. Kung saan kami po ay inyo pong kukumpletohin. Inyo po kaming bibigyan po, aming Panginoon, ng isa pong buhay na puno po ng kalwalhatian, aming Panginoon. At kami po ay magiging kabahagi po sa kalwalhatian na meron po ang Panginoong Jesucristo. We might not be able to describe what is the beauty of glory, aming Panginoon. But in our senses, aming Panginoon, our senses, O God, is telling us, O God, that is truly glorious. Wala po itong kapantay, aming Panginoon, sa kagandahan. Hindi man po maging maganda ang karanasan po namin sa buhay po na ito. Yes, Lord, marami pong troubles, sufferings. Maybe hindi po kami successful, Lord, sa mga earthly and worldly dreams and ambition po namin, Panginoon. But, oh God, what you have secured for us, Panginoon, is truly a good future. A future that is better than anything else, aming Panginoon. At ito po ay patuloy po naming pinananabikan, Panginoon. Alam po namin, O God, that in this world, we will just pass by. Dadaan lang po kami dito, aming Panginoon. And while we are waiting, Panginoon, for that time, Panginoon, that you have prepared for us, Panginoon, your word is telling us, O God, that we must be excited about it. And we want, aming Panginoon, na itong mga katotohanan po na ito, what you have in store for us, O God, to become our inspiration, Lord, to become better in everyday life, aming Panginoon. And it is our prayer, O God, that we may truly increase and we may have this deeper love of our Savior, Jesus Christ. Palaguin po ninyo kami, Panginoon, sa amin pong pag-ibig at pagmamahal po sa inyo. Sa Diyos po na wala pong katulad. Sa Diyos po na pumili po sa amin. Sa Diyos po na nagligtas po sa amin. Sa Diyos po na patuloy na gumagawa po sa amin pong mga buhay. Allow us, O God, to learn more of you, aming Panginoon. Allow us, O God, to see more of your beauty, aming Panginoon. Allow us, O God, to increase our love that it may abound to our character and to our conduct. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po, aming Ama, ay dalangin po namin, Panginoon, whatever things, O God, na ginagawa po namin, Panginoon, may it bring glory. May it bring glory to your name. Magbigay po ito ng kalwalhatian sa inyo pong pangalan. Salamat po, aming Panginoon. I pray for my brothers and for my sisters here, Panginoon. Whatever, Lord, needs na meron po sila. You know it, O God, and they are praying for it, Lord. Ano man po ang laman ng kanilang pong puso, ng kanilang pong mga panalangin, Panginoon, mga ambitions, aming Diyos, that they want, Lord, to achieve while we are here on earth, aming Panginoon. I pray, O God, that you may bless them, Panginoon. That you may bless the desires of their heart, Panginoon. That of those, O God, who are praying for healing, Panginoon, just like me, aming Panginoon, O God, we are continually trusting you, Panginoon, that our lives are truly in your hands. Salamat po, aming Panginoon. Hatiran po ninyo kami ng kalakasan at patuloy po na kagalingan. Salamat po, Diyos. Ibinabalik lamang po namin sa inyo ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng kaluwalhatian. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Purihin po ang God bless po mga kapatid.